muli. Kumusta kayo mga kapatid? Amen. Sabihin ko sa iyong katabi kapatid. Nakatingin na ba kayo? Ayan. Magtingin na kayo sa Mercy Welcome. Sabihin ko sa iyong katabi kapatid. You are so beautiful. You are amazing. Ang ganda-ganda mo. Alam mo ba? May ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Ang mabuting bagay. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. You can be seated in the presence of the Lord. Salamat po mga kapatid. May mga bago tayo. Welcome Sister Mercy. Nakakatuwa. At si ating kapatid na nasa likod. Ano pangalan? Sister Venus. Venus. Okay. At saka Sister Risa. Hi. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid sa natutuwa ako sa pasapat ni Sister Marlene. Alam niyo minsan pag pumupuntahan ba ang mga tao sa church, minsan mararamdaman mo parang bisita. Diba? Pag may bisita ka, matang ng bisita mo, kung yung iyong pag-istima, alam niyo yung pag-istima, yung iyong treatment ay talagang bukal sa loob. Natatanda mo yung mag-ina, sabi nung may mga bisita sila, tapos may pagkain na sila, sabi nung nanay, anak, mag-pray ka na. Ano po kayo pag-pray ko, nay? Sabi nung nanay, yung tinuro ko sa'yo, Lord, sana po, malis na po mga bisita natin. Ayan ba? Lord, sana po hindi mo ubus ang tilapia. Diba? Kaya, pag may bago tayong bisita mga kapatid, dapat paunahin sa pagkain, huwag yung ayaw na una. Amen ba? Hindi natin ang importansya yan. Alam mo, minsan ka lang, ako na ayaw ko nang bumibisita sa bahay ng iba. Kahit ba naghahandi ako, marami tayo mga kapatid sa ibang bansa, nahihiya akong makipagkita. Ayaw ko maging abal, ayaw ko maging pabigat sa iba. Amen ba? Ayaw ko yung bibisita ka, tapos kailan sila mag-a-absent, kailan sila, alam mo, minsan, hindi naman natin alam yung buhay nila. Minsan, nahihiya silang kung makipagkita sa'yo, baka hindi ka nila may libre. Siyempre, ikaw ang bisita, ikaw dapat ang ililibre. Pero ako mga kapatid, never ako nagpagawa. Pag kayo bibisita, may dala kayong kasirola. Hindi pang Sharon. May dala kayong kaserola, may dala kayong bigas, may dala kayong ulam. Alam niyo, para hindi ka kaiinisan, hindi ka kadadalaan ng iyong mga bisita. At pag ito, lalo naman, tayo hindi tayo ng surprise. Eh kung yung bibisitahin mo na surprise din, wala silang handa, wala silang panghanda, di nakakahiya. Kaya kung magpo-surprise ka, dalhin mo lahat madala. Amen ba mga kapatid? Ganon din yung ating mga bisita. Amen ba? Makadating dito yan. O, para mauwitin, maganahan sila. Ay, nasa Maranata. Sabi ang mga tao. Gusto ko man din umulo ng lechon, pero naunahan na ako. Diba? Sa kitchen pa lang, may ulo ka na. Ayun ba mga kapatid? Kaya sila ako ng mga kapatid. Yung mga bisita, estimahin ng maayos, kain ng maayos. Kaya sa Marieta, yan nagkakala sa bahay. Ano sa may nakapakain ka na dito? Hindi nga po eh. Eh yung linggo,
Nandun siya, nagdadagputan dito, ang ginagawa niya, nag-video siya, nilalive niya. Eh kung yung pagla-live mo dyan, pumunta ka dito, nakakain ka ng lechon. Amen ba mga kapatid? So sa mga bisita mga kapatid, maraming salamat. Palakpakan natin ang Lord sa ating mga bisita. Now, our topic for today, natutuwa ako sa patutuon ni Sister Marie. Nasaan Sister Marie? Napakaganda ng during the healing, yung court proceedings namin last 2 weeks ago, bago kami nag-healing, nagkukunta ako ng mock trial. Gusto ko lang ito praise report mga kapatid. This is not part of our topic, pero bilang, kasi minsan patotoo, minsan kulang, or hindi nila nasasabi kasi nga, minsan nahihiyang ipatotoo yung process. Ano? So, dumating yung healing, and then, nung mock trial namin ni Sister Marley, parang napapansin ko, sa kanyang pagsasalita, hindi siya makapag-dire-diretso ng salita. Hindi ibig sabihin ay hindi siya magaling mag-English. Pero minsan, there are times na meron tayong gusto may emphasize na minsan hindi natin mahugot yung tamang salita. Nakukuha nyo? Kaya minsan na-stuck ka. Because you wanted to speak, to say something that you don't know what words, exact words that you want to use. Sabi ko sa kanya, okay, buka ka ng interpreter, huwag kang muna sa interpreter. Kaya kami interpreter, may reason niya. There is a reason why you have an interpreter. Dumating yung date ang hearing, walang interpreter. Sabi ko, Sister Marlene, dalawa ang choice natin. Either ituloy natin, o hindi natin ituloy, pagpaliban natin ng 1 week para magkaroon tayo ng interpreter. Either way, I am ready. Kahit ngayon, tuloy natin, ready ako, or next week, ready na ako. Walang problema sa akin. Ang problema ko ikaw. Nag-worry ako sa'yo, baka kataranta ka. Kasi gigisahin ka eh. Kasi kung hindi ka gigisahin, hindi lahat ng tao madaling manalo. Amen ba? So talagang isipin, lalo na, TF ka ng 18 years. Hindi naman ito madali. So walang interpreter, sabi ko kapatid, para sa akin, kung ako tatanungin mo, huwag kang tumuloy. Wag. Wala kang interpreter. Pero nasa sa'yo pa rin ang bola. Papasok sa'yo. Pero sabi ko sa kanya sa LA, ang nakikita ko sa judge natin, babae, ang mabait. Hindi ko sa kilala, but the way I see it, is very nice. Bigyan ka ng 5 minutes. Pagtawag niya, pwede ko tuloy tayo. O sige, go. During my submission, the home office lawyer said, you know, based on this particular case law, blah, 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 takita sa report, saka hindi naman sa career, pinabayaran siya, lalaki ang kita, siguro, milyonaryo na sa Pilipinas. Ha? Lagi ka na tira nila eh. Sabi ko sa judges, hindi ko po itatagay na yung kliyente ko po ay guilty. Hindi ko po ipagkakailangan, talagang guilty siya doon sa point na yun. Hindi po, wala akong enough na salita na itong kliyente kong ito ay DNT, kahit ano pang argumento ko, kalo kami dyan. Pero siya lang pong bagay gusto ko sabihin sa ito, Judge. Yung sinasabi ng home office about that particular case law, ito po sabi ko doon. Kasi sa case law na yun, yung sinabi ng home office, na itong mga itong criteria. Eh sa criteria yun, sabi ko, Judge, sa criteria na yun, itong ginagawa ng kliyente ko, 10 taon na nag-aalaga. Yung criteria hinahanap ng home office, ito ang ginagawa niya. I just don't understand what criteria doon sa case na to ang ginamit ng kliyente. Yung kliyente ko ay nag-aalaga sa isang vulnerable na British citizen. Matanda na po, she's at the latter part of her life. Wala sa pamilya. At hindi po siya pabigat sa ating gobyerno. Bakit? Hindi naman siya inaalagaan ng social services eh. Ang pinabayad ko ng yung inaalagaan niya, galing sa kanyang private money. Therefore, she's not a burden to the state. She has no criminal conviction. She has no civil injunctions in any country of the world, in the United Kingdom. Blah, blah, blah.
takot na takot kami dahil siyempre, dibdigan eh. Hindi ko na alam kung anong tingin si Sister Marley. Sinabi na ako ng judge, you know, you are talking a lot. Kasi ang haba na sa video ko, 5 pages. I go, madam, I just want this lady to win. Because, 2 taon na lang, 20 years na siya eh. Sa puti ko na sabi sa judge, kahit inabuse mo ako dito sa case ko na to, lalaban ulit kami, sa loob ng 2 taon, panalo na siya eh. Di ba? Sabi ko, judge, you have the power to make a decision for this lady's life. Pag inalis mo itong carer na to, walang mag-aalaga sa brain citizen na yan. Mag-aahalap siya. Kaya kung may mga carer, inabas ng carer, ang iba kasi yung sinasama eh. Kaya ba, marami akong naipanalo, hindi naman lahat, pero marami akong naipanalo mga carer, kasama lagi ang carer sa court. Iba pag nakikita ng judge eh. Amen ba? Kaya ako kahit naka-bedridden niya, buhatin mo ang kama dahil sa court. Amen ba mga kapatid? Pwede mo dito sa atin ang people. Parang may nainit dito. Oo, pero parang biglang umilit. Ano? So nakakatawa mga kapatid ang Panginoon sapagkat meron tayong kapatid na naman na may panalo. Meron tayong mission next week. Palaparan natin ng Lord. Si Brother Ben, ganda din matutok niya. Palaparan natin ng Lord. Hindi ko alam kung kailan ang mission nila, pero darating niya. Masa lang kayo. Kapit lang. Pero ano natin, nagaling sila sa bereavement. Kaya nakikiramay tayo mga kapatid. Nasa ating mga kapatid na yung mga magulang na pumanaw, nakikiramay tayo. Yan pa mga kapatid. At sino pa nagsaputo kanina? Si Pastora. Si Pastora, meron din tulisyon, umasa lang din kayo. Kaya sunod na rin ko na yan mga kapatid. Palapahan natin ang Lord. Our topic for today ay pinamagatan natin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prepare your jars for there will be oil in your house. Kayo ba mga kapatid, do you live an expectant life? Expectant life. Yung parang lagi kang masaya. Yung hindi mo naman alam, may mga taong pinanganak yata, anak ni Salome, anak ni Sisa. Natatandaan niyo yung Florente at Laura natin? Laging nakasimamot. Amen ba? Live life with excitement. Sabi siya patay. Live life with excitement. Yung pagkakisip mo, nakangiti agad, choose to smile. Yeah. Yung kahit na wala ka naman dapat ako, iba naman yung tawa. Iba naman yung ganon. Yung smile, ngiti. Iba ang ngiti sa tawa. Yung nakakaharap sa nakakaharap. Diba, Brother Ron? May kasabihan, when you smile, the whole world smiles at you. At napapasin mo pagka ikaw ay palangke, ang mga tao ang lapit-lapit, ang gaan-gaan ang feeling sa iyo. Hindi ka nila ganana, pero parang nakapagpasaya ka. Amen ba? Yung kahit kita mo lang sila, may makasulong ka sa daan, hindi mo silang nakatingin ka sa mata nila na parang sinasabi mo, good morning. Ang sarap niya. Amen ba mga kapatid? So you have to live life with excitement. At yung ating topic ngayon mga kapatid, Sister Marilee, the topic that we have is that there is going to be an oil in your house. Basahin natin sa 2 Kings, chapter 4, verse 1 to 7. Ikalawang hari,
Basahin natin ang pala sa Ikalawang Hari, chapter 4. Verse 1 to 7. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Eliseo is a prophet. Nakikinig pa kayo mga kapatid? Now, lumapit ang asawa ng isa sa mga propeta kay Eliseo at sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko ay namuhay nang may takot kay Yahweh. Hanggang sa kanyang kamatayan. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. So mapapasin natin mga kapatid, makinig kayo mabuti, hindi lahat na nagpupunta sa church ay walang utang. Eh, wala naman si Pastor doon, utang na naman. Mr. Bobby, tulad na konti, background. Sabi siya kapatid, kapatid! Sabi siya kapatid, kapatid! Alam mo ba? Ang lahat ng aking utang. Papabayaran mo! Sa pangalan ni Jesus. Now, Sister Elaine, hindi po kaila sa inyo na asawa ko'y nabuhay na may takot kay Yahweh hanggang sa kamatayan. Ngunit, marami po siyang utang. Marami tayong utang ng church. They go to church. And yet, baon sa utang. Ang iba nga daw, balita ko lang to. Di umano. Allegedly. Walang permanenteng address. No permanent address. Bakit? Ayaw masulatan ng mga pinagkakautangan. Huwag na huwag kayo tatakbo mga kapatid ko sa utang. Amen ba? I don't know, utang kayo. Nung sinisigil. Amen ba mga kapatid? Ito sabi nito si Elaine. Hanggang sa kamatayan yun po'y ang dalawang anak na lalaki gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. In verse 2, ano ang maitutulong ko sa iyo? What can I do for you? Tanongin sa iyo. And then the question was, what do you have? Ano ang meron ka sa iyong bahay? Wala po. Maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay, kaya mahal ka. Nakikinig ba naman kapatid? Do not allow others to know much things about you. Amen ba? Amen. Alam ko sa akin si Pastor. Si Ma'am, gawin ka na. Kaya mapapasin mo kami. At sa Facebook natin, sa ating group, doon lang ako medyo, pero never ako nag-post sa aking Facebook social media. Ha? Because once you post your achievements, minsan pa totoo, para lang sa nagmamarket, yun ako din. Kailangan ko pero ng kliyente. Pero don't allow people to know much things about you. Because people will always your secret against you. Gagamitin nila yan. Yung sikreto mo. Marami mga sinalo niya. Yeah? Hindi na tayo mag-ano
kung Duterte o PBBM tayo, whatever. Pero maraming mga senador ngayon, ang daming alam, marami na, sila na nagsasalita, sa pamamagitan ng kanilang bibig ko sila nahuhuli. Iingat tayo. Makikita mo ito, Sister Julia, ang sabi ni Propeta Eliseo, puntahan mo ang mga kapitbahay at ang sabi, magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay. Ibig sabihin magkulong, magtago. Shut the door. While the miracle of God is still working, do not talk. Di ba nauso, don't count the eggs until it is. Hindi pa naman itlog, hindi pa naman sisiyo, binibilang mo na. Mahalaga din meron kang privacy. Saka mo na lang sabihin kapag sisi na. Amen ba nga mga kapatid? Kaya sabi, magkulong kayo at lahat ng lalagyan na hiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi ang babae, at pagdating sa bahay, ay nagpuno sila mag-ina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Listen to this. The last paragraph or the last verse, puno na po lahat. Sagot ng kanyang mga anak. And listen to this, Sister Cecil. When the jar was finished, the flow of the oil stopped. Now, what does the jar represent? The jar represents, for example, this is a jar. The jar represents our obedience. The jar represents our faith. The jar represents our trust, our confidence in God. That was the representation of the jar. The jar represents your heart. So you have to prepare your jars because there is the oil in the house. The oil is already prepared. It's already there. Mapapansin ko, Sister Jen, the prophet Elijah or Eliseo did not bring a new oil from outside. The oil was already in the house. What the prophet said to the woman is to prepare the jars. You have to prepare the jars. Get yourself ready. Educate yourself. You want it? I really like criminal law. I like criminal law. Gusto ko itatanong ko mga kriminal. Huwag naman kayo magiging kriminal. Ang iba naman kasi, si Friday, napapagpintahan lang. At mahirap ang trabaho ng criminal lawyer. Wala. Pero so, I've got nothing. Wala akong mentor, ang dami kong tinawagan mga solicitor, ayaw nila akong i-train, ayaw nila akong bigyan ng opportunity, kahit walang bayad, kahit ang pang bayad sa kanila. Pero some of them, i-train nila ako, pero malayo. Gusto nilang magpukuhanan nila ako ng porsyento doon sa aking konting kinikita, pukuhanan nila ang porsyento para bayad ko sa kanila. Then it's not meant for me. But I did not stop preparing the job. I went to study. I enrolled. I was preparing my job. I was preparing myself. Yes! I did not know that there was no oil in the house, but I'm getting myself ready. Ano ang kasabihan, Sister Cecil? It's better to have it and not need it than to need it and doesn't have it. Mas maganda yung meron ka para sa panahon kinailangan mo, handa ka na. Kaysa sa nandiyan na, hindi ka pa handa, halo ka. I enrolled. For the last 2 years, I enrolled in a criminal university. Because I like it, I want to be ready, I want to prepare. Wala
pa akong alam. Wala akong alam na magtitrain sa akin. But I made myself ready. Kaya alam niyo, patuto ko, di ba? Naghahanap ako. Habang nagtatrabaho ako, bilang may nagsabi sa akin na, puntahan mo yung website niyo, magsabi ka doon, makipag-usap ka doon. Yung nag-a-advertise sa dyaryo, kinausap ko na, meron mga available dyan na mga training. Eh, wala. After 2 weeks, wala. Inilulit ako sa kanya. Wala pa bang namamatay ng mga abogado dyan? Baka may namatay pa. Parang may bakante na sa inyo. Eh, wala pa namamatay. Wala pa nagre-resign. The following week ulit si Jailing, nag-email sa akin, nag-a-advertise ng lahat ng mga abogado at kriminal sa buong United Kingdom. Sabi niya, total makulit ka. Alam mo isang ganda pa rin. Kasi nasa Bible yung spelling. Natatanda mo yung judge na matapang. Di ba? Sabi ng Panginoon Jesus, ang kahalian ng lahat ay parang ganito. May isang lalaki, may isang husga, may isang judge na napakahigpit, napakatapang, napakabagsik, kinatatakutan ng lahat ng tao sa community. Wala malapit sa judge na ito. Pero isang babae, saksakan ng plate. Pati yung judge na mahigpit, mabagsik, natatakot na lumapit, yung babae makulit. Dumating ang pagkakataon, Sister Marcel, yung babaeng makulit, pinuntahan yung judge na mabagsik. Sabi ng receptionist, Judge! Yes! Meron po kayong bisita. Sino? Babaeng makulit po. Nakpo! Sabi na namin, ano kailangan mo ba yung makulit na yan? Kasi may problema po doon sa kapitbahay. Kasi ganito po, hindi ko nagbayad ang utang. Ano sabi ni Jesus? Ano ang gagawin ng husgado ng judge na mabagsik? Wala siyang magawa, kundi tulungan dahil pag hindi niya tinulungan yung babae makulit, wala siyang gagawin kundi pulitin, may iis ka lang, gawin mo na, tulungan mo na. Mismong si Jesus, Mami Josie, ang nagtuturo sa atin kung ano ang formula para sagutin ng Panginoon. Pray until something happens. Ano pa natin ito? Pray until something happens. You have to prepare your jars. Kaya dumating yung opportunity, huwag niya kayo na yung CV mo. I-advertise mo nga dito sa marami daan mo. Abogado di kriminal dito sa buong United Kingdom. Kriminal ilang libong abogado yan. Siguro naman kahit isa ay sasagot. Within 3 hours. May tumawag sa akin 2 abogado. Sabi sa akin, you know what? The principal of our law firm called me to hire you. Because I was ready. Yun ang kagandahan ng ready. Yun ang tinuturo ng Panginoon. You have to prepare your jar because the jar represents your obedience. It represents your faith. It represents your trust and confidence in God. Yun ang nagpapatunay. Yung ginagawa mo, Brother Rolly, yan ang full indication of your faith. Action speaks about your faith. Sabi mo, nananampalataya sa Lord, anong ginagawa? Ay, ano po gusto ko po magkabisa Pray nga po ako ng pray. Anong ginagawa mo aside from prayer? Wala po. Kung ako sa'yo, anong gagawin ko? Mag-iipon ako ng pampaya. Hindi ba? Isang indikasyon yun na nananampalataya ka sa Diyos. Hindi yung dasal ka ng dasal, tinig ka ng sa pagitan ng dila sa baklaran, wala ka namang ginagawa, wala paghahanda. You are not preparing your jar. The oil is already in the house, but because your jar is not prepared, there's no oil. Because the jar represents your obedience. Nakukuha niyo mo ba? May isang tao na nagtatanim. Sabi niya, Panginoon, Lord, sabi nung isa
Isang businessman, ay, ako'y magtatanong ako, magbibigay ako sa church. Sabi ng kanyang asawa, sweetheart, bakit man naman ibibigay ka pa ng pera sa church? Ay, di ba nga, bagsak ka na, pagparote ka na? Bagsak na ang negosyo mo, nagbibigay ka pa sa church? Ano sabi ng businessman? Ano kala ko? Saan ako magbibigay pag meron ako? Yung aking pagbibigay ay hindi pag-aaksaya. Ang aking pagbibigay ay nagiging binhi ng himala ng Diyos. Nagiging daan, ginagamit ng Panginoon ang aking pagsunod upang maranasan ko ang pambihirang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Amen ba? Ay, kapatid, ilang taon ka na? 50 na ako. Ay, kung saan love life natin? Wala nga ako eh. Eh, bakit? Wala akong magkamali. Di ba may mga nasagot gano'n sa akin? Walang magkamali. So, pag nakakita ka pa na, isang malaking pagkakamali. Amen ba? Kung ako sa'yo na naghihintay ng papa, magpapaganda ako, magpapatsetsi ako. Paano pa naman magugustuhan? Amen ba? 50 ka na, hindi ka pa naliligo, hindi ka pa nagpapalit ng damit, hindi ka pa nagsusuklay, hindi ka pa nag-lipstick, talo ka pa ni Julie and Chelsea. Amen ba? Yung mga bata ngayon, 10 years old, pag nag-order sa Amazon, nag-order ito, nakalilig ako dito. Paghahanda yun eh. You are preparing your job. Amen ba? Akala ko ba yung lalaki palagi ipapakilala sa'yo? Di ba minsan ang isang paligid, hindi mo alam, mamatisod mo na lang pala, pato ay, talaga? Diba? Yung frog is the prince. O the princess is the frog. Minsan ang pag-ibig, hindi mo, ito si Strega. Ito si Brother Ben, may mga inaayos ng ilaw-ilaw doon, mga bubili, may mga kinakalikot eh. Hanggang sa nandun pala si Sister Edna, hindi niya alam, marami rin pala siya naayusin. Ilang dalawa. Hindi natin alam ang buhay. Di ba minsan, hindi mo alam. So, you have to get ready, you have to prepare. Pag lumabas ka ng bahay, mag-ayos-ayos. Mag-ilahilamos, kapatid, manalamin ka. Tingnan mo yung sura mo, baka mamaya. Pupunta ka ng mall. Kala mo, yung mga tao pupunta po, nakapajama, parang piling. Bahay nila, kusina. Pagkalabas ka, lalo na wala kang papa, wala kang mama. Yan ba mga kapatid? May hinihingi kang bahay? Oh, magkambas-kambas ka na. Magkano ang presyo ng semento? Magkano ang presyo ng bakal? Magpag-usap ka na sa mga architect. That is a preparation of your jar. Amen ba? Hindi yung, gusto ko magpagawa ng bahay. Parang si Juan Tamate. Ilang bayabas? Lord, gusto ko ng bayabas. Yung mga ganun eh. Diba? About bread. Bread. Yun na, leave it so good. Ihanda ko yung jar. Kasi si Sanjay, naubos yung flow ng oil. When there was no more jar left, the oil stopped. It means that the miracle of God stops when there's no more obedience. Ang mapapasin mo, Brother Ben, the oil in the Bible represents the Holy Spirit. Mapapasin mo yung pinag-aaral natin yung 5 virgins o 10 virgins, the 5 wise virgins and the 5 foolish virgins. At the last moment of their lives, the 5 foolish virgins did not have an oil. The oil represents the Holy Spirit. It represents the Holy Ghost. It empowers you. It makes your fire burning. Ang tawag ng Holy Spirit, wala. Kasi mo James chapter 1. The Bible says in James chapter 1 that there was
was nothing. The world, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos. Listen to this, Sir Paula. While the Spirit of God, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. There was the Holy Spirit. But, listen to this, it's still filled with chaos and darkness. But the Holy Ghost, the Holy Spirit was hovering over the waters. But when, in verse 3, and God said, let there be light, and there was light. When you speak the word, kaya mahal na yung ating sinasabi everyday. Yung sinasabi mo sa sarili mo, kausap mo ang salamin, ikaw, Ani Matumbakal, ikaw, Cecilia Kubanag, ikaw, Rolando Janairo, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen. Ikaw, Benjamin Umayam, isang magandang lalaki. Ikaw, Godofredo De Claro, ikaw ay pinagpala ng Diyos sa araw na ito. Godofredo, tandaan mo. Parang pinakausap mo sa sarili mo. Sa araw na ito ay makikita mo ang himala ng Diyos. Alam mo yung, isa yung himala, hindi mo alam kung kailan lang ito. Di ba? Hindi mo isa yung mga bata. Okay. Di ba kaso? Malayo-layo pa, gumagalaw-galaw dito. Excited ka. Get excited to what God is about to do. Hindi yung, ayun ba? Matutulog ka, iyak ka ng iyak. Gigising ka, hindi ka maliligo, hindi ka magtutubras. Lalabas ka, wala kang pakialam sa daigdig. Wala kang pakialam sa kalikasan. Wala kang pakialam sa mga tao. No. Alam mo ang tao na sisira ng bahay? Hindi nawawala sa sarili. Yung hindi nag-aayos. Katingin yung mga katabi mo, umaayos. Sabi siya, sabi ko pa rin. Maganda ang ayos mo. Ibig sabihin, makino ka. Para pa natin ang Lord, hallelujah. So, pwede ko yung matagdag. Now, you have to prepare your jars because, you know what is saying? God does not feel a closed hands. Pag ang kamay mo sa Israel ay sarado, pag ang bibig mo ay sarado, ayaw mo yung tanong mo, binasang tubig ko. Di ba? Imagine mo, bibig mo sarado, tapos binubukan ng pangalan ng tubig, sarado ang bibig mo, dahil hindi mo kukuha. Amen ba mga kapatid? So kailangan open ka. Be open to what God's about to do. Alam mo mga bata kami, Brother Jerry, yung ginagawa namin. Natutulog kami, nakakasan namin mga kamay. Because naniniwala kami na the oil will flow when the jar is ready. Kaya tayo pagkalandalang, di ba na ganyan? Hindi tayo gano'n. Kasi nyo, ang isang Kristiyano lagi umaasa sa Diyos. Humihingi, ano sabi? Ang sino mang humihingi ay tumatanggap. Ang sino mang humihingi ay tumatanggap. So yung pagtanggap, Sister Elaine, ay regalo ng Diyos sa mga taong humihingi. So kapag humihingi ka sa Diyos, walang magagawa ang Diyos kundi ibigay ang mga himala na para sa iyo. Parang natin ang Lord. He is going to fill your jar because there is oil in the house. Walang nawawala sa Diyos. Kailan umuwi ako? Sabi ko, ma'am, tayo naman walang mga, tayo ba, papatingin naman buhay natin, sa marami tayo mga sasabihin matataas ng mga tao pinanggalingan. Eh, may mga kapatid,
Pero ang tao masunurin. Sister Mariela, basahin mo Deuteronomy 28. Ang Deuteronomy 28, mga kapatid, basahin natin, baka nakakalito tayo. Deuteronomy 28, verse 1. Ang sabi ng Panginoon, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, kung susundin. So yung jar represents our obedience. Yung jar represent our pagsunod. Wala kang makita, brother Lubret, sa Bible na pinagpala ng Diyos dahil matigas ang ulo. Kahit mga bata. Diba? Yung mga batang matitigas ang ulo, mga pilyo, mapapansin mo, may mga magulang naging sa tayo yung bata ko, hindi ito magiging magaling. Pero tingnan mo yung anak mong para sunod, yung anak mo laging kulang na lang i-anino mo, sunod na sunod sa'yo, parang aso, parang tuta, o sa punta. Sunod na sunod. Lahat ng sinasabi mo, sunod na. Makikita mo yung bata niyo, pinagpapalan ng Diyos. Amen. Bakit totoo yun? Nakalagay dito, Sister Juliet. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh, na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, at gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Ano po na natin, Sister Jen? Pagsunod sa Diyos. Pagsunod. Ano yung pagsunod? Maraming bagay. May kagalit ka. Ano sabi ng Diyos? Magpatawad. Magpatawad. Patawarin mo na yung mga tao na kasala sa iyo. Ikaw din lang nahihirapan. Habang nakita mo kumukulo ang dugo mo kung nagkakaroon na ng high blood. Ano ba ang patawag mo? Yung pala mga stroke. Yung pala nagmumula sa high blood. Yung mga leukemia, cancer. Maraming pinagmumula high blood. Na-high blood ka. Dahil stress. Yeah. Kaya huwag na kayo magpapautang. Sabi nyo siya mga pare, huwag ka na magpapautang. Para hindi ka maging high blood. Hindi ka masabi ng Panginoon, hindi kayo magpapautang. Eh, nasa Old Testament yun. Pero kung dahilan ng pagiging high blood, ay dahil nagpautang ka, ay patawarin mo na. Parang awa na kapatid. Ano sabi ito, Pastora? Gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa, ng mga bansa sa balat ng lupa. In other translation, Sister Nila, God will lift to higher up to all the nations of the world. Yun ba? Sister Nila, anong promisa mo sa atin? Misamis Oriental. Misamis Oriental. Noong umalis ka doon, akala ng mga tao, ganito ka. Alam ba, na pagka naging puhunan ninyo ay ang pagsunod sa Diyos, hindi kayo bibiguin ng Panginoon. Amen. Umalis kayong may hirap, umalis kayong mga DH, sasabihin natin DH, pero pagbalik mo, makikita ng mga tao sa kanila that God put oil in your jar. Pinuno ng Diyos ang iyong mga banga ng pagpapala at ng mga pabor, ng anointing, ng kagaling. Kaya pag uwi mo sa probinsya mo, mapapanga yung mga tao. Aba. Kasi ba kayo naka-spray ba ng sunglasses? Bumababa sa Pajero. Uyo. Iyan taas ang Pajero. Okay, kailangan bibili mo, medyo may hagdan. Kung ikaw ay 411 lang, mabili ka ng Pajero ng pero mataas, kaya parang slide mo na lang siya. Nakikita ng mga tao na ikaw ay pinagpapalan. Naniniwala ako na yung tao na ito, mga kapatid, the year of 2026 is the year of acceleration. Ito yung pagpapabilis na akala mo, sabi nga, kay Sita Madre, akala niya 20 years pa siya. Stop, ako pinito sa 20 years. Maghihintay na po ng 2 taon. Nakadalawang taon na po. Pero sabi niya isa, wala po, hindi, suko na po. Yung akala mo matagal pa, yung akala mo hindi na mangyayari, minsan susurpresahin ka ng Panginoon. God will surprise you because there is an oil that will fill your jar. Walang pangalan na to.
Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Sabihin siya kapatid, kapatid! Kapatid! Prepare your jar! Prepare your jar! Prepare your jar! Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah! May mga tao nagtatanong mga kapatid. There was a Nigerian pastor. Sabi niya, napanood ko sa YouTube. Isang doctor of philosophy, pastor ng Nigeria. Sabi niya, taas dito ang mga title. You! Why? You are title? You are title? Why you made poor? Matagal ka na nahihiga po, bakit nahiram ka pa rin? Alam mo na doon ako sa Brother Jello, sasagutin ko yung pastor na yun. Hindi natin ugali, hindi natin trabaho sagutin ang mga ginagawa ng Diyos. Hindi naman natin alam ang timing ng Panginoon. Bakit yung timing ba? Isa, nagtanim ka ngayon, yun ang kayo natin aalis. Sa malaki kang gano'n. Nagtanim ka ng Lunes, Martes, umaani ka na, naghihintay. Mahalaga sa tao, marunong maghintay. Baka sa kalamadali mo, sa kahanap mo ng papa, napili mo'y bungi. Mali. Nagpadali nga eh. Amen ba? Yan pala mga abogado, yan mga putas, pero pala yung palatandaan sa, may palatandaan para malaman mo ngayon, yung putas ay talagang okay na bunga siya. Di ba sa bibigyan ng abogado? Pasin mo yan? Tesco, St. Creed, pagbukas ng abogado, bulok, may technique. Para malaman mo, hinog sa bunga o hinog sa puno, yung bunga may palatandaan ko sa kanyang, yung kanyang buboy. Pag tinanggal mo, dirty pa yun, ibig sabihin, maganda ang lama. Pero pag tinanggal mo yung kanyang, ang tawag sa gano'n? Puyo. Yung puyo, ano yung puyo niyo? Pag ang puyo mo tatlo, pilyo ka. Kay brother, di ba kita puyo niya? Tampok. Yan. Yan mga abogado mga kapatid, yan pala yung mga tampok. O yan, tampok ka. Sabi kasi puyo. Pag marami kang puyo, the more kang pilyo. Kaya pag isang puyo mo, mabait ka. Tignan natin mga puyo. Ganon din mga kapatid. Hindi natin trabaho sagutin yung mga tanong ng tao. Diyos lang makakasagot doon eh. At saka, ang tanong sa pastor rin, bakit? Yung bang blessing natin, yung blessing, kailangan pa lang pamilya. Maraming blessing na hindi pamilya. Brother Ben. Bagamat blessing na isa sa financial, pero marami siyang blessing na kaya ginubad niya ang kanyang six-pack. Diba sa salad na? Parang hiwa-hiwa yung kanya dyan. Ang dami mo pera. Alam mo na pabalik sa United Kingdom, hindi siya makabalik. Ang laki ng utang sa NHS. Oh. Pero, sinututo siya. In fact, alam mo na pabalik ito nung na-hospital sa St. Mary's Hospital. Sabi niya, Panginoon, paano na ako? Gusto niya nang mamawala sa hirap ng kanyang dinaranas. Pero, binigyan siya ng pangalawang buhay. At yun ay isang pagpapalas sa ili. Maaaring sa pinansyal, pero yung buhay ka, nakakain mo, pati ulot, bilang ng isa, tubos, walang nakatira. Hindi nagbabawal ng doktor, huwag kang kakain ng pork. Wala kang ginawa, hindi ko talaga maganda ng pork. Walang bawal. Lahat nakakain mo. Parang, di ba, kahali-hali na eh. Amen ba? Sino mag-aakala? Si Brother Joey. Baka si Brother Joey, kinamakan rin ng COVID, di ba? Bakit ang buhay? Tayo mga kapatid. Maraming pagpapag. Yung kapayapaan ng isip, Sister Marisa. Wala ka sa Pilipinas yung mga anak mo. Brother, di ba? Sister Alma, yung mga anak ninyo, lumaki na, pero wala kayo doon. They could have a different outcome. They could have ended public enemy number one ng buong society. Maaaring nag-drug addict yan at kabuntis-buntis kasi wala namang magulang eh. Pero
is a palakpakan natin ang Lord. Kaya, ihanda natin mga kapatid. We have to prepare our jars. Kahit minsan kulang-kulang, minsan parang akala mo wala. Yung akala mo, anak mo, hindi na makakatapos ng pag-aaral. Magpaaral mo pa rin. Ikulang mo pa rin sa anak, magtatapos ka. Bigyan mo siya ng malakas, matibay na paninindigan, matibay na paniniwala. Anak, makakatapos ka. Nakikita ko, anak, magiging maganda ang hanap buhay mo. Nakikita ko, magiging maganda ang kinabukasan mo. Nakikita ko, anak, napakaganda ng plano sa iyo ng Panginoon. Hindi ako nawawala ng pag-asa sa iyo. Mami, magiging, oo, ito na po, lagi po kumagsa. Hindi, anak, mag-aaral ka. At kayo naman, ihandaan mo mga sarili. Get ready. Yung mga magulang dito, nag-iisa-isa kayo dito, ilahoy nila yung mga anak. Hayaan nyo mapapakatapos sila ng pag-aaral. Hayaan nila yung maabot nila ang kanilang mga pangarap. At pag naabot nila ang kanilang mga pangarap, ikaw ang magulang, isang malaking medalya, isang malaking karangalan sa isang magulang. Anak, kapag nakapos, naabot nila ang kanilang mga pangarap. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So you have to prepare your jars because there will be oil in your house. Sa mga wala, anong ginagawa niyo? Sa paghahanda, wala pang visa, Panginoon, lahat umaasa. Panginoon, wala pa. Wala. Pero sabi niya, but in the eyes of faith, sa mata ng pananalig, Sister Ceci, nakikita ko na ginagawa ng Diyos. Because the God that we serve is a miracle working God. Hindi lang niya sasabihin sa'yo, Brother Joey. Hindi niya lang sasabihin sa'yo, Brother Rolly, na, Rolly, kakabisa. Hindi na wala na yung, wala na yung essence. Nawawala ng value ng pananampalataya. Kasi alam mo lahat. Kaya kung bibili ng toilet, nakita na lahat, maganda sa kita na yung dumi. Hindi may mga bago ngayon niya, yung electronic toilet, yung kita na dapat pilas mo, pati ihi, dumata. Mas maganda yung alam mo, nagkita tayo ng Venice. Sino na nakatid ng Venice? Sa Rome. Hindi yung Venice na sa Manila, ha? Sa Venice. Mga kung dyan, mga may pipitan natin, yung say, saka yung ayaw na sabihin. Yung kay Romeo and Juliet. Sa Florence. Sa Venice. May sabihin ka, get lost. Get lost. Walang mapa. Get lost. Yung maliligaw kayo sa tayo sa itar, yan magkagaligaw-ligaw ko. Hindi nyo alam kung saan kayo magtatapos. Ang sarap yan. Bakit? Kasi hindi ko alam kung saan matatapos eh. Eh pag lagi may mapa, very straightforward, very structured. Ayaw na pa ng structured na buhay. Ayan ba? Yung lagi straight, lagi alam na, wala na excitement. Ayan ba? Kaya ayaw ko yung pag-nanood ako ng pelikula. Tapos na panood mo na, kukuha mo sa akin yung ending. Naku, ano susunod yung Leonardo ko, Junior? Mamamatay na si Caio Diaz! May stress ka tayo, paano lang. Gusto bagay ako nanonood, hindi ko alam kung anong ending. Naku, paano yung mag-amatay? Yun ang buhay. At pag ikaw ay nabuhay mga kapatid, na umaasa ka sa Diyos. Aasa. Ano po ang ending ko ito? Makukuha ko rin ito. Ayun ba? Positive lang, hindi nawawala ng pag-asa. Na-refuse, iniwanan ng papa. Paghanap muli! Sabi. Sino yung nasa labas? Brother Gabby Bier. Nadapa, na-refuse. Sino ba gusto ma-refuse? Sino ba gusto ma-dismiss? Wala. Pero may ginagawa pa, ano, may proseso. You have to trust the process. Because God is about to pour His oil in your jar. You have to trust the process. Panginoon, ikaw na po bahala sa buhay ko. Makikita mo. Lahat ka lang. Keep walking. Lord,
makakarating dito. Lord, hindi ko alam kung makukuha ko. Ano lalakad ako? I will walk by faith. Kaya tawag sa atin, believers. Di ba? Ang tawag sa atin, believers. We walk by faith and not by sight. Kasi kung lagi mong paniniwala, nakikita mo na, hindi mo kailangan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, do you trust me? If you trust me, walk with me. You will believe in me. Mapapasok mo. Pag mo excited, di mo alam, pinrepare mo yung jar mo, inihanda mo yung puso mo, inihanda mo yung mga anak mo, pinapag-aral mo yan, aasa ka, kasi nagkalinda eh. Yung ating pagsunod sa Diyos is necessary, yan ay binihig ng himala. When we obey, that becomes a part of the equation of God's miracles. Doon pumapasok ang himala ng Diyos kung tayo ay sumusunod. At yung mga kapatid na aking naging puhunan, sumunod sa Diyos. Dahil sa takdang panahon, Brother Jello, ano sabi ng Panginoon? If the time is right, I, the Lord, will make it happen. And in His time, in God's perfect time, He will make all things new. Magiging maganda. Yung akala mo, ay, ito na. Bakit nawala pa yung si A? Bakit iniwanan ako ni B? Bakit iniwanan ako ni C? Hindi lang para sa iyo. Kaya kaya iniwan yan, hindi talaga yan para sa iyo. Kaya wala ang trabaho na yun, hindi talaga yun para sa iyo. May talagang nakalaan na para sa iyo. All the blessings of God have your name on it. Alam mo ba yung palapakan natin na doon? Yung blessing ng Diyos, mga kapatid, may pangalan mo dito. Amen ba? May pangalan dito, Johnny Casigo. Ito ang para sa iyo. Kaya kung kumuha ka ng ibang pangalan, hindi para sa iyo. Sasablay. Bakit? Yung blessing na para sa iyo, may pangalan mo. At sinasabi ko sa inyo, tapos na ako. Pag kayo magdarasal sa Panginoon, ang panalangin mo, Panginoon, ibigay mo lang po sa akin ang tao, lugar, pagkakataon na may pangalan. Inayo po ako sa mga tao na hindi para sa akin. At ikaw naman, huwag kang kukuha ng hindi para sa iyo. Pastor, hindi ka lang po pala. Kapatid, may sakit yun. Rat siya. Pastor, text sa akin. Ay naku, wala lang ang paggastusan nyo. Pastor, napaka-thoughtful sa akin. Thoughtful lang yan ngayon. Amen ba? Huwag na pag nakita tayo, ibabang ako mga kapatid. Maging hard to get naman tayo. Maghintay ka sa takdang panahon ng Panginoon. Ang pag-ibigay ng Panginoon sa iyo yan! Yan ay talagang para sa iyo. Kaya lapit mo yung mga kapatid. Prepare your jars, for there will be oil. Salamat sa Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Sana po ay kayo ay may natutunan sa ating mga copy. Makasarap niyo. Salamat po Panginoon. Salamat po sa inyong masalita ang narinig. We are about to prepare our jars because there is an oil in the house. And we will be expecting that the oil will continue to pour out in our jars, in our obedience, in our confidence, in our faith. Ipakita ng Panginoon ang patuloy na pagdalo ng lakis sa aming buhay. Ang pagdalo ng pagpapala, kagalingan, kalayaan sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.